Sa video na ito matutunghayan natin ang kwento ni Mang Bert, isang retiradong investigador na naharap sa isang alamat tungkol sa halimaw na kumakain ng mga bata. Sa kanyang paglalakbay, natuklasan niya ang mga nakakatakot na lihim ng isang baryo sa Mindanao na puno ng misteryo at panganib. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa mga nawawalang bata? At sino ang tunay na halimaw sa likod ng alamat? Samahan niyo ako sa isang kwento ng katotohanan, sakripisyo, at mga sinaunang ritual na nagligtas sa baryo mula sa kapahamakan. May alam po akong kwento na sa tingin ko ay magugustuhan ng mga nakikinig sa channel na ito. Ako po si Mang Bert, isang dating investigador na ngayon ay retirado na. Noong kabataan ko, ay talagang determinado akong makahanap ng mga sagot sa mga bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya. Isa sa mga naimbestigahan ko noon ay isang alamat tungkol sa isang halimaw na kumakain ng mga bata. Bilang isang investigador, hindi ko matanggap na may mga bagay na hindi maipaliwanag. Ang sabi ko noon sa sarili ko, hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang katotohanan sa likod ng alamat na ito. Sa bawat hakbang na ginawa ko, dama ko ang bigat ng responsibilidad na hanapin ang tunay na nangyayari sa baryo. Ang takot at kaba ay palaging nariyan, ngunit ang pagnanais na makamit ang katarungan ang nagtulak sa akin na magpatuloy. Nagpunta ako sa isang baryo sa Mindanao dahil doon daw nagsimula ang alamat. Malayo sa kabihasnan ng baryo na iyon at karamihan sa mga nakatira doon ay walang pinag-aralan. Nakatira sila sa mga bahay kubo at ang pangunahing pinagkakakitaan ay pagsasaka. Nagsaliksik ako at nakahanap ng isang kwaderno na may mga kwento tungkol sa halimaw. Ang sabi sa kwaderno, may isang matandang babae na nakatira sa labas ng baryo. Sinasabi ng mga tao na isa siyang mangkukulam kaya nilalayuan siya ng lahat. Isang araw ay may batang nawala. Huling nakitang naglalaro sa gubat ang bata. Naghanap ang mga tao pero hindi nila nakita ang bata. Sumunod na buwan ay may isa na namang batang nawala. Sa pagkakataong iyon ay may nakakita raw na naglalakad sa gubat ang bata kasama ang matandang babae. Dahil doon ay nagdesisyon ang mga tao na sunugin ang bahay ng matanda. Ginawa nga nila iyon pero wala silang nakitang katawan ng matanda sa loob ng bahay. Ang sabi ng mga tao ay nakatakas daw ang matanda at bumalik sa gubat. Matapos ang insidente ay nagsimula raw na makarinig ng mga pag-iyak at pag-ungol ang mga tao tuwing gabi. Nagmumula raw ang mga tunog na iyon sa gubat. Isang araw ay may nakakita ng isang malaking aso na naglalakad sa paligid ng baryo. Pulang-pula raw ang mga mata ng aso at may hawak itong buto na may nakakabit pang laman. Mula noon ay nagkaroon ng alamat tungkol sa halimaw na kumakain ng mga bata. Ako naman ay naisip ko na baka may katotohanan ng alamat na iyon. Kaya nag-organisa ako ng isang grupo na maghahanap sa pinagmumulan ng mga pag-iyak at pag-ungol sa gubat. Matagal kaming naghanap at sa huli ay nalaman namin na ang isa sa mga respetadong matanda sa baryo ang may kagagawan ng lahat. Siya ang halimaw na kumakain ng mga bata. Siya rin ang may kagagawan ng mga pag-iyak at pag-ungol sa gubat. Ginawa niya iyon para takutin ang mga tao at para hindi na siya hanapin pa. Pero dahil sa aming determinasyon ay natagpuan namin siya sa kanyang pinagtataguan. Nagkaroon ng labanan at napatay namin siya. Pero bago siya tuluyang nalagutan ng hininga ay nag-transform siya sa isang aswang. Nalaman namin na siya ang may kagagawan ng mga nawawalang bata. Siya rin ang may kagagawan ng alamat tungkol sa halimaw na kumakain ng mga bata. Nang mamatay siya ay natagpuan namin ang mga buto ng mga batang pinatay niya. Pinagpahinga namin ang mga buto sa sementeryo. Pero hindi doon natapos ang lahat. Dahil sa pagpatay namin sa matandang lalaki, ay nagkaroon ng usap-usapan na may isa pa siyang kasamahan na nagtatago sa gubat. Dahil doon ay nagpatuloy ang investigasyon ko.
Sa huli ay natagpuan ko nga ang matandang babae na nakatakas noon. Nakatira siya sa isang maliit na kubo sa itaas ng bundok. Nagulat siya nang makita ako, pero hindi naman siya lumaban. Ang sabi niya ay matagal na raw niyang inaasahan na darating ang araw na matatagpuan din siya ng mga tao. Sa kabila ng takot at pangamba, handa na raw siyang harapin ang kanyang kapalaran. Pero nagulat ako sa mga sumunod niyang sinabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagod, ngunit may bakas ng pag-asa. Ang kanyang kwento ay nagbigay ng liwanag sa mga katanungan na matagal ko nang hinahanap ng kasagutan. Sa kabila ng lahat, siya ang tunay na bayani ng baryo at ang kanyang sakripisyo ay hindi dapat makalimutan. Ayon sa matandang babae, may mga sinaunang ritual na dapat isagawa upang maprotektahan ang baryo mula sa mga halimaw. Ang mga ritual na ito ay naglalaman ng mga dasal at alay na nagtataboy sa mga masasamang nilalang. Sinabi niya na ang mga ritual na ito ay bahagi ng kultura ng kanilang mga ninuno at ito ang nagsilbing pananggalang ng baryo sa loob ng maraming taon. Ang hindi pagsunod sa mga ritual na ito ay nagbigay daan sa mga halimaw na makapasok at maghasik ng lagim. Pero dahil sa mga walang kwentang tao na nakatira sa baryo, hindi nagawa ng matandang babae ang mga ritual na iyon. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ang matandang lalaki na makapambiktima. Sa huli, naniwala ako sa matandang babae. Ang kanyang mga salita ay puno ng katotohanan at pagmamalasakit sa baryo. Naisip ko na dapat kong ibahagi ang kanyang kwento upang maiparating sa iba ang kahalagahan ng paggalang sa mga sinaunang tradisyon at ang tunay na sakripisyo ng matandang babae para sa kaligtasan ng lahat. Sa ngayon, alam ko na hindi halimaw ang matandang babae. Siya ang tunay na tagapagtanggol ng baryo. Na-realize ko na mali ang mga hinala ng mga tao at siya pala ang nagligtas sa amin mula sa tunay na halimaw. Ang mga ritual na ginagawa niya ay para sa kaligtasan ng lahat. Sa kabila ng mga panghuhusga, siya pa rin ang nagligtas sa baryo mula sa kapahamakan. Sa kwentong ito, natutunan natin na ang tunay na halimaw ay hindi laging nakikita sa panlabas na anyo. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa higit pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na kabanata, mag-ingat sa mga anino sa dilim.